Pangarap ko talaga noon pa man magkaroon na ako ng malaking sala. Kaya naman bago magpasko, sisiguraduhin ko na magagawa ko nga yun ulit. Kaya naman samahan nyo ko na magligpit dito ng isang katutak na mga damit. At kung matagal na nga kitang followers, alam mo kung ano tong mga damit na to. Last month lang nung magkasakit ako ay huminto na nga ako sa pagla-live selling. Kaya naman eto, marami pa rin natirang damit sa akin at hindi ko na nga iyan naibenta pa. 3 years na rin ako sa mundo ng ukay at masasabi ko na malaking tulong ito sa akin. Pero kung mahina ang loob mo ay huwag mong papasukin to. Dahil pag nag-live selling ka ay iba-ibang ugali ng tao ang mai-encounter mo. Payo ko lang din sa mga magsisimula sa ukay business. Matuto tayong mag-provide ng sarili nating mga gamit. Ako kasi sa totoo lang, nung sinimulan ko to, wala akong inabalang ibang tao. Wala akong hiniraman ng gamit tulad ng sampayan tsaka manikin. Hindi naman kailangan sa una ay marami na kaagad ang iyong mga gamit. Nagsimula ako sa plastic na manikin tapos yung tigti 300 na sampayan lang sa Shopee. Tapos padami na ng padami yung paninda ko kaya na-realize ko na kailangan ko nang mag-ipon para madagdagan na yung sampayan ko. Hindi talaga kasi ako yung tao na palahiram. Kaya talagang pinursigi ko na magkaroon ako ng sarili ko. Tumagal man sa akin yung gamit, masira ko man yung gamit, walang magagalit sa akin. Dahil sarili ko na yung mga ito. Ang dami ko na nga rin palang mga hanger na naipon. At ayan nga, yung nasa sakbag na yan ay hanger nga din yan. Babalik pa naman ako sa pag-uukay kaya lahat ng gamit ko dito ay tatabi ko ng maayos. Yan palang laman ng storage box na yan ay mga carpet. Natira yan sa paninda ko na ukay carpet tapos ayan itinambak ko na nga lang dyan sa storage box. Balak ko na gamitin na lang yan. At yung mga hindi ko na magagamit dyan ay pinagkukuha ko na at iuuwi ko doon sa aking biyanan. Taon na yata nung nag-agiw ako dito kaya tignan nyo naman, Diyos ko po, napakakapal na ng mga agiw. Kung tatanungin nyo naman po ako kung anong gagawin ko sa mga damit na sinasako ko ay ibinenta ko na po iyan. Ibinenta ko na ng lahatan dahil wala naman din akong pagtatambakan yan dito sa bahay. Tignan nyo at marami pang mga nakaplastik dito. Mga namay na yan sa akin tapos hindi na nga kinuha pa. Isasama ko na din yan sa mga naibenta ko at bahala na nga siya dyan. Kinabukasan naman pagising ko na ilabas na ni Daddy itong mga sampayan. Sabi ko nga sa kanya hindi ko pa kako ilalabas yan dahil maglilinis pa kako ko dun sa tambakan. Tsaka ibibidyo ko pa kako yung paglabas ko ng sampayan. Abay, ang sagot ba naman sa akin wala naman daw problema yon at ibabalik niya nga daw. Nagwalis-walis na nga ako dito at na-realize ko na hindi ko makukuha yung dumi nito sa pawalis-walis lang. Kung makikita nyo ng malapitan yan ay Diyos ko day napakadumi po. Kailangan ko talaga dito ng matindi-tinding kuskusan. Yung ibang mga gamit ay dito ko na nga lang naisip na itambak sa ilalim ng hagdan. Nagpatulong na nga ako dyan kay Daddy na buhatin tong Durabox dahil sobrang bigat niyan. Puro abubot ko sa pag-uukay lahat ng laman niyan. At eto namang mga pan-display na to ay binenta ko na. Masyado kasing colorful at alam kong hindi babagay dito sa gagawin kong sala. At eto na ang magiging sala ko soon kaya abangan nyo yung mga i-upload ko dito.